Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga totoong salaysay at karanasan ng mga taong naninirahan sa isang liblib na baryo sa Pilipinas. Bagamat may halong kathang-isip, ito ay base sa paniniwala, alamat, at kultura ng ating mga ninuno tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ang layunin ng kwento ay magbigay babala, paalala, at pag-unawa sa mga misteryong bumabalot sa ating kapaligiran. Huwag itong panoorin o pakinggan mag-isa kung kayo ay madaling matakot. Ang baryo ng San Roque ay isang liblib na pamayanang nakatago sa gilid ng kagubatan, napapalibutan ng matataas na punong kahoy at malamig na simoy ng hangin mula sa kabundukan. Payapa at tahimik ang pamumuhay ng mga tao rito, simple, ngunit puno ng pakikipagkapwa, at malalim ang paniniwala sa mga kababalaghan. Dito nagsimula ang kwento ng isang gurong dumating mula sa syudad, isang babaeng puno ng misteryo, at ang kanyang nagliliwanag na mata sa gabi. Isang araw ng Lunes, bandang alas 8 ng umaga, dumating si Ma'am Clarice, isang bagong guro na ipinalit sa dating gurong nagretiro. Maputi, mahinhin, palangiti at malumanay magsalita. Suot ang puting blouse at itim na palda, may bitbit siyang isang lumang maleta, at isang itim na payong na tila hindi ginagamit sa araw. Napansin agad ng mga tao na parang hindi ito katulad ng mga karaniwang guro. May kakaiba sa kanyang kilos, at lalo na sa kanyang mga mata, malalim kung tumingin, at tila may sinag kahit walang ilaw. Sa kanyang unang klase, mabilis siyang nagpakilala. Ako si Clarice Monteverde. Galing ako sa Maynila. Ako po ang magiging guro ninyo sa Filipino at Araling Panlipunan. Magalang siya at mahusay magturo. Napabilib agad ang mga estudyante at maging ang ibang guro. Ngunit may ilang napapansin ang ilan sa kanyang kakaibang gawi, hindi siya lumalabas ng silid tuwing recess, hindi siya kumakain sa faculty room, at laging siya na lang ang huling lumalabas sa paaralan kahit madilim na. Siguro masipag lang siya, sabi ng isa sa mga guro. Ngunit ang matandang si Aling Doray, isa sa mga tindera sa labas ng paaralan, ay may ibang kutob. Hindi ko gusto ang pakiramdam ko sa kanya, anya sa kanyang kapitbahay. Tuwing dumadaan siya sa harapan ko, parang may biglang lamig na dumadaloy sa hangin. Sa unang linggo pa lang, may mga estudyanteng nagsimulang makaramdam ng kaba. Isa sa kanila ay si Ariel, isang masigasig at matalinong bata sa ika-6 na baitang. Sa bawat araw na lumilipas, lalong bumibigat ang pakiramdam niya tuwing nasa klase ni Ma'am Clarice. Parang may matang laging nakamasid, kahit nakatingin sa pisara si Ma'am. Parang sinusundan ako ng tingin kahit nakapikit ako, bulong ni Ariel sa kanyang kaibigang si Liza. May gabing umuulan, at naiwan ng konti si Ariel sa paaralan dahil tumulong siyang maglinis. Napadaan siya sa silid ni Ma'am Clarice. Nakabukas ang ilaw. Ngunit ang hindi niya makakalimutan ay ang silip niya sa loob, nakita niya si Ma'am na nakatayo sa harap ng pisara, at ang mga mata nito'y nagliliwanag sa dilim. Agad siyang napatakbo pa uwi, basang-basa sa ulan at nanginginig sa takot. Hindi niya alam kung paano ito ikukwento sa iba dahil baka sabihin guni-guni lang. Ngunit nagsimula na ang kanyang mga bangungot. Tuwing gabi, palagi niyang nakikita si Ma'am Clarice sa kanyang panaginip, nakangiti, may matatalim na kuko at mata nitong parang baga sa liwanag. Kinabukasan, tinanong niya ang kanyang lola, si Lola Sabel, tungkol kay Ma'am Clarice. Anak, may mga taong hindi talaga tao, bulong ng matanda. May mga nilalang na nagpapanggap. Nakasuot ng balat natin, pero hindi galing sa mundong ito. Habang tumatagal, mas lalo pang lumalalim ang misteryo. Minsan, may isang batang nahuli ng nanay niyang umiiyak sa kalye. Nang tanungin kung bakit, ang sagot, sinundan ako ni Ma'am may pakpak siya. Habang patuloy na nagpapakabait at mahusay na guro sa umaga si Ma'am Clarice, dumarami naman ang mga gabi ng kaba, takot, at bulungan. Maraming mga bata ang ayaw nang pumasok sa klase niya. Ngunit ang hindi nila alam, mas matindi pa ang lihim ng gurong ito kaysa sa kanilang inaakala. Mula nang may makakita ng nagliliwanag na mata ni Ma'am Clarice sa dilim, unti-unting nagbago ang takbo ng gabi sa baryo ng San Roque. Kung dati may naririnig pang huni ng kuliglig at kantahan ng mga kabataan sa tapat ng sari-sari store, ngayon biglang nanahimik ang paligid pagsapit ng alas 6 ng gabi. Sarado na ang mga tindahan bago magdilim at lahat ng estudyante ay pinipilit ng kanilang mga magulang na umuwi agad pagkakatapos ng klase. Pero ang pinakanakakatindig balahibo ay ang mga gabing may kumakaluskos sa loob ng paaralan. Magsisimula ito bandang alas 10 ng gabi. Ang mga nakatira malapit sa eskwelahan, tulad nina Aling Doray, ay kadalasang nakakarinig ng mahihinang tunog mula sa loob ng mga silid-aralan.
Parang may bumubukas ng locker. Parang may bumabagsak na upuan. Parang may naglalakad sa kahoy na sahig. Ano yon? Pusa lang siguro, paniniyak ng ilan. Pero isang gabi, nakita ni Mang Isko, ang janitor, na nakabukas ang ilaw sa silid ni Ma'am Clarice, kahit patay na ang kuryente sa buong paaralan. Palapit siya ng palapit, bit-bit ang kanyang flashlight, nagtataka kung sino ang nasa loob. Pagsilip niya sa jealousy, nanigas ang kanyang katawan. Nakita niya si Ma'am Clarice, nakaupo sa gitna ng silid, nakapikit pero nakangiti, habang nakapaligid sa kanya ang mga lumang aklat at mga larawan ng sinaunang simbolo na parang hindi gamit sa paaralan. Sa sulok ng silid, tila may hugis ng nilalang na hindi maaninag ng maayos, matangkad, baluktot ang leeg, at may mabangong usok na bumabalot sa paligid. Hindi na nagpatuloy si Mang Isko. Dahan-dahan siyang umatras, pinatay ang kanyang flashlight, at pasimpleng tumakbo pauwi. Hindi na siya pumasok sa susunod na araw. May sakit daw, sabi ng kanyang anak. Ngunit ang totoo, hindi na siya bumalik sa paaralan kahit kailan. Habang patuloy ang gabi sa baryo, mas lalong dumarami ang mga kwento. May estudyanteng umiiyak pagkagising dahil raw sinundan siya ng mata sa panaginip. May batang nagsabing may boses sa loob ng silid-aralan na nagsasabing, "Huwag kang aalis, nandito na ako." Si Ariel, na dati tahimik lang, ay nagdesisyong imbestigahan ang mga pangyayari. Dahil malapit ang bahay nila sa eskwelahan, sumilip siya minsan mula sa kanilang bintana bandang hating gabi. Nagsimulang umambon ng bahagya. Napansin niyang muling may ilaw ang silid ni Ma'am Clarice, kahit walang dapat na tao doon. Hinanap niya ang binoculars ng kanyang ama at tinutok sa direksyon ng paaralan. Sa kanyang pagkakasilip, tumindig ang kanyang balahibo. Nakita niya si Ma'am Clarice, nakaharap sa pisara, ngunit ang kanyang anino ay nakatalikod. Isang bagay na hindi ka panipaniwala. Ang kanyang katawan ay isang direksyon, at ang kanyang anino ay kabaligtaran. Muli, nakita niya ang mga matang maputi at may liwanag, tila kumikislap sa gitna ng dilim. Nang biglang lumingon ang guro, diretsong sa kanya nakatingin ang mga mata, kahit na madilim at malayo ang distansya. Mabilis niyang ibinaba ang binoculars at nagtaklob ng kumot. "Lola," nanginginig niyang sabi. May hindi tama kay Ma'am Clarice, hindi lamang si Ariel ang nakapansin. Maging si Liza, ang kanyang kaklase, ay minsang naiwan sa likod ng klase upang linisin ang blackboard. Sa paghaplos niya sa pisara, bigla raw itong lumamig, at nang dumungaw siya sa bintana, may nakita siyang aninong puti na tumatakbo sa pasilyo. Maliwanag ang buwan noon, anya. Pero yung anino parang wala sa lupa. Parang lumulutang dahil sa sunod-sunod na insidente, naglabas ng paalala ang prinsipal, bawal na magpaiwan sa paaralan ng gabi. Lahat ng klase ay dapat matapos bago mag-alas 4 ng hapon. Lahat ng estudyante ay kailangang sunduin ng magulang kung di makakauwi mag-isa. Ngunit hindi ito sapat upang patahimikin ang takot ng mga tao. Dumating ang gabi ng Biyernes Santo, at sa paniniwala ng mga matatanda, ito raw ang gabi ng mga nilalang ng dilim. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakunan ng litrato ng isang estudyante ang loob ng silid ni Ma'am Clarice gamit ang kanyang lumang cellphone. Laking gulat nila nang makita sa litrato ang isang hugis ng babae na may mahahabang kuko at nagliliwanag na mata sa loob ng classroom, kahit walang ilaw at walang tao dapat doon. Mula noon, napagdesisyonan ng ilang magulang na ilipat ang kanilang mga anak sa ibang paaralan sa kalapit na baryo. Ngunit hindi ganoon kadali para sa iba, lalo na sa mahihirap na pamilya. Ang takot ay hindi na lamang usap-usapan. Ito'y naging bahagi na ng kanilang gabi. Bawat ilaw na biglang namamatay, bawat kaluskos sa labas ng bahay, bawat panaginip ng isang bata, lahat ito ay inuugnay na kay Ma'am Clarice, ang gurong hindi nila lubos na kilala. Ngunit sa likod ng mga misteryong ito, may mas malalim pa palang lihim na nakatago at iyon ay unti-unting mabubunyad. Si Ariel ay isang tipikal na batang lalaki, mahilig sa science, palaging nangunguna sa klase, at may pagkausisero sa mga bagay na misteryoso. Ngunit ang mga pangyayari nitong mga nakaraang linggo ay labis na bumagabag sa kanya. Hindi na siya mapakali. Ang mga panaginip, ang mga liwanag mula sa silid-aralan ni Ma'am Clarice tuwing gabi, at ang kakaibang pakiramdam sa tuwing titingnan siya nito tuwing klase, lahat ng ito ay naging pasanin sa kanyang murang isipan. Dahil dito, nagdesisyon siyang siyasatin ang eskwelahan sa gabi, isang bagay na hindi magagawa ng mga matatanda sa baryo. Hindi niya sinabi kahit kanino, hindi kay Liza, hindi sa kanyang mga magulang, at lalong hindi kay Lola Sabel.
Alam niyang papagalitan lang siya o pipigilan. Gabi ng Miyerkules, 9:00 ng gabi. Dahan-dahang lumabas si Ariel ng kanilang bahay. Bitbit ang maliit na flashlight, isang bote ng asin, at ang rosaryong bigay ng kanyang lola. Nakatali rin sa kanyang pulso ang pulang panyo, isang pananggaraw ayon sa matatanda. Tahimik ang paligid. Tanging mga huni ng kuliglig at pagaspas ng hangin sa mga puno ang kanyang naririnig. Dumaan siya sa likurang bakod ng eskwelahan. Marahan siyang sumuot sa siwang ng bakod na dati na niyang nadaanan. Mula sa kanyang pwesto, tanaw niya ang silid ni Ma'am Clarice, may ilaw, gaya ng dati. Nanginginig ang kanyang tuhod pero pinilit niyang lakasan ang loob. Para sa mga kaklasiko, para sa buong baryo, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang nasa tapat na siya ng bintana. Lumuhod siya at sumilip. At doon niya nakita ang isang bagay na habang buhay niyang hindi makakalimutan. Si Ma'am Clarice, nakasuot ng itim na damit, ay nakaupo sa gitna ng silid. Sa kanyang harapan ay may bilog na guhit sa sahig, tila isang alchemy circle, at sa gitna nito ay may isang itim na manok na buhay na umiiyak. Sa paligid ng guro ay may mga lumang aklat, ilang tuyong dahon, at kandilang may itim na apoy. Itim. Hindi dilaw. Parang usok na nabubuhay. At ang mga mata ni Ma'am Clarice nagliliwanag. Hindi gaya ng simpleng sinag ng flashlight. Ito'y parang liwanag ng buwan, malamig ngunit matalim. Tila nakatitig sa kawalan o baka nga alam niyang may nanonood. Biglang napatigil sa paggalaw si Ma'am. Huminto ang kanyang pagbulong. Muling tumahimik ang paligid. Lumingon siya. Tamang-tama sa direksyon kung saan nakasilip si Ariel. Hindi siya nakagalaw. Hindi siya makahinga. Parang natuyuan ng dugo ang kanyang mukha. Ang titig ni Ma'am Clarice ay diretsong tumagos sa kanyang kaluluwa. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ng guro, hindi mabait, kundi malamig. Malalim. Parang alam niyang may saksi. Sa gulat ni Ariel, napatakbo siya. Nakalimutan ang asin, ang rosaryo, pati ang flashlight na natapon sa lupa. Nagkasugat ang kanyang tuhod habang dumadaan sa mga damo at bato, ngunit hindi na niya naramdaman ang hapdi. Isa lang ang nasa isip niya, makalayo. Pagdating sa bahay, agad siyang sinalubong ng lola niyang si Isabel. Ariel. Saan ka galing? Sigaw ng matanda. Lo, si Ma'am hindi siya tao, halos hindi makapagsalita si Ariel habang umiiyak. Tinakpan ng lola ang kanyang bibig, pinasok sa loob ng bahay, at agad na isinara ang lahat ng bintana. Hindi mo dapat ginawa yon, bulong ng matanda habang pinapahiran ng langis ang kanyang mga sugat. Kapag pinuntahan mo sila, alam na nilang kilala ka. Hindi na sila papayag na basta-basta ka nalang lalayo. Lumipas ang ilang araw, ngunit nanatiling tahimik si Ariel. Hindi na siya sumasagot tuwing tinatanong ng guro. Hindi na siya tumatagal sa loob ng classroom. Palagi siyang nasa tabi ng pintuan. Palaging handang tumakbo. Si Liza, na matalik niyang kaibigan, ay nagsimulang magtanong. Ariel, anong nakita mo? Ngunit tanging isang sagot lang ang kanyang nakuha, huwag kang magpaiwan. Kahit kailan. Habang lumalalim ang gabi sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang naging kakaiba si Ma'am Clarice. May mga araw na wala siyang anino. Minsan ay may amoy insenso sa kanyang silid-aralan, kahit hindi naman siya nagdadala ng kandila. At ang pinaka-nakakatakot, isang hapon, may batang nagsabing nakita raw niyang pumasok si Ma'am sa pader ng library at nawala. Hindi na biro ang lahat. Ang mga estudyante ay parang laging may takot sa mata. Hindi na masaya ang klase. Tila isang masamang pangitain ang laging nakadapo sa loob ng paaralan. Hanggang sa dumating ang isang gabi, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa eskwelahan. Isang lalaki ang sumisigaw, si Mang Enrico, ang bagong janitor. May nilalang sa loob. Hindi yan, guro. Duguan siyang nakita kinabukasan malapit sa gate, wala sa sarili. Paulit-ulit niyang sinasabi, nagliliwanag ang mga mata, walang anino, wala siyang mukha. Muling nabalot sa takot ang buong baryo. Lahat ng mga mata ay muling nakatuon kay Ma'am Clarice, ang guro sa araw at nilalang sa gabi. At sa puso ni Ariel, isa lang ang panata, hindi na siya papayag na manahimik. Sa pagkakaupo ni Ariel sa sulok ng kanilang sala, tulala at walang imik, alam na ni Lola Isabel na hindi ordinaryong takot ang bumabalot sa kanyang apo. Isang linggo na ang lumipas mula nang makita nito ang kababalaghan sa silid ni Ma'am Clarice, ngunit gabi-gabi pa rin siyang binabangungot at napapasigaw sa gitna ng pagtulog.
Kahit hindi pa rin nagsasalita si Ariel tungkol sa buong nakita niya, sapat na sa matanda ang mga pahiwatig, may masamang espiritu sa paaralan. At ang pinaghihinalaan niyang may kagagawan ay walang iba kundi ang bagong guro. Sa lumipas na mga araw, mas dumalas ang mga kwento ng kababalaghan. May mga batang nagsabing may babaeng lumilipad sa bubong ng paaralan. Ang iba naman ay nakaririnig ng bulong mula sa dingding, habang may ilang estudyante ang nagkakasakit ng walang paliwanag. Dito napagpasyahan ni Lola Sabel na dalhin si Ariel sa isang matandang mga gamot, si Kaorman, na halos 3 oras ang lakad mula sa baryo. Nakatira ito sa gilid ng bundok at bihira na lang bumaba. Ayon sa matatanda, si Kaorman ay isang bantog na manggagamot at albularyo, tagapangalaga ng sinaunang kaalaman ukol sa engkanto, aswang, at mga nilalang sa dilim. Kinabukasan ng madaling araw, nagsimula silang maglakad. Tahimik si Ariel, tila pinipilit pa ring huwag balikan sa isip ang nakakatakot na tagpo sa silid ni Maam. Si Lola Sabel naman ay walang imik, mahigpit ang hawak sa rosaryo, habang nagdarasal sa sarili. Bandang 10:00 ng umaga, narating nila ang kubo ni Kaorman. Isang payak na tahanan, may mga anting-anting sa paligid, bawang sa pintuan, at mga palawit ng buntot ng pusa. Sa gitna ng kawayan ay umuukit ng animoy sinaunang simbolo ang isang matandang lalaki, siya si Kaorman. Tao po, sigaw ni Lola Sabel. Mang Orman, may masama pong bumabalot sa apo ko. Tumango lang si Kaorman at pinapasok sila. Pinaupo si Ariel sa banig, saka kumuha ng langis na may lumulutang na pulang hibla sa loob. Pinikit niya ang mga mata at idinampi ang langis sa noo ni Ariel. Ilang segundo pa lang, biglang napahiyaw si Ariel, tila may bumalik sa kanyang alaala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit na sinasabi, yung mata po ni Maam sinusundan ako. Nasa silid siya may itim na apoy may bilog sa sahig. Tahimik si Kaorman. Tumayo siya at lumapit sa kanyang altar. Kinuha ang isang lumang libro na may takip ng balat ng hayop at isinimulang buklatin. Ang mga nilalang na yan, anya, ay hindi karaniwang aswang. Sila'y tinatawag na tagabantay sa dilim. Mga nilalang na isinumpa sa lupa at piniling magkubli sa anyo ng tao upang makalapit sa kabataan. Mahilig sila sa kaluluwa ng bata, malinis, madaling pasukin. Napalunok si Lola Sabel. Ganon po ba si Maam Clarice? Tumango si Kaorman. Ang kanyang mga mata kung yan nga ay nagliliwanag sa gabi, at may aninong hiwalay sa katawan, siguradong hindi na siya tao. Isa siyang naglilihim. Isang uri ng nilalang na galing sa ilalim ng bundok, tagapangalap ng kaluluwang mahihina. Kaya pala laging may nawawalang estudyante, bulong ni Ariel. Inilabas ni Kaorman ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay may mutya, isang malakristal na kulay lila na tila sumisipsip ng liwanag. Ipinatong niya ito sa kamay ni Ariel. Habang hawak mo ito, hindi kanya kayang pasukin. Pero tandaan mo, Ariel, hindi sapat ang mutya. Ang nilalang na yan ay hindi mawawala hanggat hindi natutuklasan ang kanyang lihim. Ano pong ibig niyong sabihin? May nililihim ang guro mo. Isang portal, isang lagusan, o sagradong lugar kung saan siya kumukuha ng lakas. Kung iyon ay mawasak o masira, saka lamang siya magiging marupok, saka lamang siya kayang labanan. Kinabahan si Ariel. Paano po malalaman kung nasaan yon? Pakiramdaman mo. Gamitin mo ang takot mo. Ang takot ay hindi kahinaan. Ito ang nagbibigay sa iyo ng koneksyon sa tunay na panganib. Maging matapang ka dahil ang nilalang na yan ay alam na kilala mo siya. Ipinayo rin ni Kaorman na huwag munang papasukin si Ariel sa paaralan. Kailangan daw niyang maghanda, magtipon ng lakas at proteksyon. Pagbalik nila sa baryo, dinala ni Lola Sabel si Ariel sa simbahan. Doon siya binasbasa ng pari at binigyan ng rosaryo na may langis ng niyog na binendisyonan. Ngunit kahit anong paghahanda ang gawin nila, naramdaman na ng nilalang na may nagbabantay. Kinagabihan, may isang bangkay na natagpuan sa may likod ng paaralan. Isa sa mga gwardiya, walang saplot sa katawan, at puno ng galos na parang kinamot ng mabangis na hayop. Sa kanyang dibdib ay may isinulat na simbolo, gamit ang dugo, isang bilog na may mata sa gitna. At mula sa bintana ng silid-aralan ni Maam Clarice, isang aninong nakatayo, nakatingin sa buong baryo. Ngumiti ito. Makalipas ang 3 araw mula nang bumisita sina Ariel at Lola Sabel kay Kaorman, muling binalot ng sindak ang baryo ng San Roque. Isang madaling araw, natagpuan ng isang residente ang bangkay ni Mang Benjo,
ang janitor ng paaralan, sa likod ng silid-aklatan. Wala na itong buhay. Puno ng hiwa ang kanyang katawan, para bang pinaglurayan ng hayop. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang marka sa kanyang noo, isang bilog na may mata sa gitna, iginuhit gamit ang sariling dugo. Sa loob lamang ng isang linggo, 2 tao na ang nawawala o natagpuang patay sa loob o paligid ng paaralan. Ang isa pa ay si Maymay, isang grade 3 student na huling nakita habang tumatakbo palabas ng gate matapos ang klase. Ayon sa kanyang kalaro, biglang naputol ang ilaw sa silid habang sila'y naglilinis ng duster, at nang bumalik ang liwanag, wala na si Maymay. Akala ng mga guro ay umuwi na ito, ngunit hindi na siya nakarating sa kanilang bahay. Nagkagulo ang mga magulang sa baryo. May mga nagpunta sa barangay hall upang magreklamo, at ang ilan ay nagpunta pa sa prinsipal ng paaralan upang humiling ng suspensyon ng klase. Ngunit si Ma'am Clarice, tahimik. Hindi nagpapakita ng emosyon. Walang sinasabi kahit isang salita tungkol sa mga insidente. Ma'am, baka po pwedeng ibahagi niyo kung may napansin po kay Mang Benjo bago siya, wala akong kinalaman dyan, malamig na tugon ni Ma'am Clarice. Walang nakakakuha ng pruweba. At sa bawat pagtanggi, mas lalong lumalalim ang kutob ng mga tao, may itinatago ang gurong ito. Habang patuloy ang mga insidente, lalong nag-aalala si Ariel. Napansin niyang unti-unti nang nagiging tahimik si Liza, ang kanyang matalik na kaibigan. Wala na itong ganang makipag-usap at palaging nakatitig sa malayo. Isang araw, tinanong niya ito, Liza, okay ka lang ba? Tumingin ito sa kanya at mahinang bumulong, naririnig ko siya tuwing gabi tinatawag ako Nanindig ang balahibo ni Ariel. Sino? Si Ma'am pero hindi sa boses niya parang mas malalim parang boses na galing sa ilalim ng lupa. Bantulot si Ariel, ngunit agad siyang lumapit kay Lola Sabel at ikinuwento ang nangyari kay Liza. Pinagpahinga nila ito sa bahay ng matanda at binigyan ng langis at dahon ng saging sa ilalim ng unan, isang lumang ritual para protektahan sa panaginip. Habang nangyayari ito, dumadalas palalo ang mga pagkawala. Minsan, isang delivery boy ng yelo ang hindi na muling nakabalik mula sa paaralan. Minsan naman, isang grupo ng mga estudyante ang nakakita raw ng babaeng nakalutang sa bubong, humahagikik, at may naglalagablab na mata. Ang takot ay hindi na isang bulong-bulungan lang, isa na itong kalagayan ng buong baryo. Isang gabi, habang nag-uusap sina Ariel at Lola Sabel, may biglang kumalabog sa bubong ng kanilang bahay. Para bang isang mabigat na nilalang ang tumalon mula sa mataas na puno. Kumalabog muli ngayon sa bintana. Talikuran mo, sabi ni Lola Sabel habang hawak ang krus. Huwag kang titingin. Huwag mo siyang pansinin. Hindi siya makakapasok kung hindi mo siya papansinin. Ilang segundo lang ang lumipas, may narinig silang boses mula sa labas. Ariel, halika na kasama mo ang mga kaibigan mo. Malamig. Mababa. Parang walang hininga ang nagsasalita. Si Ma'am yun, nanginginig na bulong ni Ariel. Hindi siya guro. Isa siyang tagabantay. Isa siyang anino ng dilim, bulong ng matanda habang binabasa ang dasal sa Latin. Matapos ang ilang minuto ng katahimikan, unti-unting nawala ang presensya. Ngunit malinaw sa kanilang dalawa, hinahanap na sila ng nilalang. Kinabukasan, dumiretso si Ariel sa simbahan at kinausap ang pari. Ipinakita niya ang sketch ng simbolong nakita niya kay Mang Benjo at ikinumpara ito sa ilang librong naroon sa simbahan. Sa isang lumang teksto, nakita niya ang eksaktong marka. Ayon dito, ang simbolong iyon ay tinatawag na mata ng kaluluwa, isang sagradong selyo ng mga nilalang mula sa ilalim ng mundo na kumukuha ng lakas sa pamamagitan ng takot, dasal na walang pananampalataya, at kaluluwang nawawala sa pag-asa. Kung totoo ito, hindi basta-basta aswang ang guro ninyo, sabi ng pari. Mas malalim pa. Isa siyang nilalang ng lumang panahon bago pa dumating ang mga Kastila. Marahil ito ay pagsubok sa inyong bayan. Ariel ay nanindig na ang loob. Alam niyang hindi sapat ang magmatsyad. Kailangan ng kumilos. Kinausap niya si Liza, si Kaorman, at maging ang ilang kaibigang estudyante. Nagsimula silang mangalap ng ebidensya, mga larawan, oras ng pagkawala, anyo ng mga marka sa katawan ng mga nawawala, pati na rin ang kopya ng mga dating estudyanteng nagsabing nagbago ang ugali nila matapos mapalapit kay Ma'am Clarice. Isa lang ang pinatutunguhan ng lahat, may puwersang itinatago sa loob ng paaralan. At upang tuluyang matigil ang mga pagkawala,
kailangan nilang matuklasan ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng nilalang na nagpapanggap na guro. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas rin ang presensya nito. Hindi sila pwedeng maghintay pa. Isang linggo matapos ang huling pagkawala, mas lalong lumakas ang kutob ni Ariel na may itinatagong lugar sa loob ng paaralan, isang sekretong silid kung saan naroon ang ugat ng kasamaan. Naalala niya ang mga sinabi ni Kaorman, may lagusang kailangang sirain upang maputol ang lakas ng nilalang. Kaya't kasama si Liza, na ngayoy muling lumalakas ang loob dahil sa proteksyon ng Mucha, nagsimula silang mag-imbestiga sa loob ng silid ni Ma'am Clarice. Pilit nilang tinimpla ang plano upang makapasok sa classroom ng guro habang wala ito. Napag-alaman nilang may seminar ang mga guro sa kabilang bayan isang Biyernes, at sa unang pagkakataon, may iwan ang silid ng walang laman. Dala ang flashlight, asin, rosaryo, at Mucha mula kay Kaorman, palihim na pumasok sina Ariel at Liza sa silid pagkatahimik ng hapon. Walang ibang tao sa buong gusali. Sa unang tingin, parang ordinaryong classroom, may pisara, upuan, mesa, mga libro, ngunit may kakaiba sa blackboard sa harap. Hindi ito mukhang ordinaryong pisara, ani Liza. Parang mas makapal at parang may agwat sa likod. Tinapik-tapik ni Ariel ang kahoy sa paligid ng pisara. May bahagi sa gitna na tunugwang. Sinubukan nilang ilawan mula sa gilid at napansin nilang tila may mahihinang ukit na simbolo, halos hindi halata kapag hindi mo sinipat ng mabuti. Sa paligid nito ay may mga bote ng dugo, tuyong damo, balat ng hayop, at mga laruan ng bata na tila may mga pangalan. Ano to? Bulong ni Liza. Lumapit si Ariel sa altar. May lumang aklat na nakapatong. Nang buksan niya ito, nakita nila ang larawan ng isang nilalang, isang babaeng may nagliliwanag na mata, mahahabang kuko, at katawan ng uwak. Sa ibaba ng larawan ay ang salitang, sa lakay ng silan, bantay ng kaluluwang nawawala. Ayon sa aklat, ang nilalang na ito ay may kakayahang mag-anyong tao upang makihalubilo sa mga inosente. Kumukuha ito ng lakas sa takot ng kabataan, at bawat kaluluwang nahuhulog sa kawalang pag-asa ay nagiging bahagi ng kanyang mundo. Yung mga estudyanteng nawawala baka nandito ang kaluluwa nila, ani Liza. Bigla, nagsimulang umuga ang paligid. Nawala ang hangin, nanlilimahid ang hangin sa loob ng silid. May narinig silang halakhak, malamig, mababa, at puno ng galit. Hindi kayo dapat nandito, bulong mula sa likod. Paglingon nila, naroon si Ma'am Clarice, nakatayo sa labas ng siwang. Hindi na siya katulad ng guro nila, ang anyo niya'y kalahating tao, kalahating hayop. Ang kanyang mga matay sumisindi sa dilim. Ang kanyang buhok ay parang usok, gumagalaw sa hangin. Sa kanyang likod ay may mga pakpak na kulay itim, at sa kanyang kamay ay may hawak siyang lumang baston na may simbolo rin ng mata. Alam ko na ang ginawa niyo, Anya. At hindi na kayo makakalabas, agad na sinabuyan ni Ariel ng asin ang pasukan, at pansamantalang napaatras ang nilalang. Kinuha niya ang Mucha at inilagay sa gitna ng bilog sa altar. Biglang nagliwanag ang Mucha, at nagsimulang magbasag-basag ang mga garapong may dugo. Isa-isang bumagsak ang mga bagay sa altar. Umalinggaw ang sigaw ni Ma'am Clarice, hindi na siya nakalapit, tila parang may nadarama siyang pagsunog mula sa loob. Wawasakin na natin ito, sigaw ni Liza. Kumuha si Ariel ng kasabay nito, nayanig ang buong gusali. Parang may sumisigaw na libo-libong tinig sa loob ng maliit na silid. Ang halakhak ni Ma'am Clarice ay naging iyak at ang kanyang anyo'y biglang naglaho. Hindi na nila siya nakita. Pagbalik ni na Ariel at Liza sa labas ng silid, normal na muli ang classroom. Ngunit wala na si Ma'am Clarice. Ang pisara ay bumalik sa orihinal nitong porma, at ang mga gamit sa loob ng classroom ay tila walang nangyari. Kinabukasan, ipinaalam nila ito kay Kaorman. Tumango lang ito at sinabing, naalis na ninyo ang kanyang pugad. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Babalik siya, hindi dito, kundi sa ibang lugar na madali niyang mapasok. Pero sa ngayon ligtas na kayo. Lumipas ang 3 araw matapos mawala si Ma'am Clarice. Ang buong baryo ng San Roque ay tila nagising mula sa isang masamang panaginip. Unti-unting bumalik ang sigla ng mga estudyante sa paaralan. Ang mga magulang ay muli nang nagpapahintulot sa kanilang mga anak na pumasok. Wala nang ulat ng pagkawala. Wala nang bangkay. Wala nang aninong nakatayo sa mga bintana tuwing hating gabi. Para bang nabura sa hangin ang presensya ng nilalang. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, si Ariel ay hindi makaramdam ng tunay na kapayapaan. Habang ang ibang bata ay abala na sa pag-aaral at paglalaro,
siya ay palaging nakatanaw sa malayo. Hawak-hawak pa rin niya ang mutya ni Kaorman, na ngayon ay naging tila transparent, parang wala ng lakas o enerhiya. Minsan, habang naglalakad siya pauwi galing paaralan, napansin niya ang isang lumang post ng kuryente na tila may kakaibang marka. Nilapitan niya ito at sinipat. Doon niya nakita ang kumupas na simbolo ng mata, halos hindi na mabasa, ngunit alam niyang iyon ang parehong tanda na nakita niya kay Mang Benjo. Hindi pa ito tapos, bulong niya sa sarili. Nang gabing iyon, muling bumisita si Ariel kay Kaorman upang humingi ng paliwanag. Bakit parang hindi ko pa rin kayang maging panatag, tanong ng bata. Hindi ba't nawala na ang nilalang? Umupo si Kaorman sa tapat niya, hawak ang isang itim na dahon ng anahaw at isang sinaunang aklat. May mga nilalang na hindi namamatay, anya. Kapag nawasak ang kanilang pugad, sila'y lumilisan pero hindi sila nawawala. Nag-aabang. Nagbabalik sa tamang panahon. Sa tamang lugar. Pero paano naming malalaman kung babalik siya? Tandaan mo ang mga palatandaan, ilaw na biglang nawawala, boses na parang bulong sa gabi, at bata na unti-unting nawawala sa sarili. Sa oras na muli mo itong maramdaman ibig sabihin, naroroon na siya muli. Tumango si Ariel. Sa murang edad, batid niyang dinala siya ng tadhana sa isang kakaibang laban. Isa siyang saksi ng dilim at dala niya ngayon ang responsibilidad ng kaalaman. Samantala, sa paaralan, si Liza ay muling naging aktibo sa klase. Bagaman minsan ay tulala, sinisikap niyang magpakatatag. Isinulat niya sa kanyang journal ang buong karanasan nila, isang tala na balak niyang ipamana sa mga susunod na henerasyon. Naging normal muli ang lahat. Hanggang isang araw, isang babaeng guro ang dumating. Bagong lipat daw mula sa katabing bayan. Maganda, tahimik, at halos kamukha ni Maam Clarice, ngunit mas bata. Nang ipakilala siya bilang si Maam Dalisay, ramdam ni Ariel ang bahagyang paglamig ng paligid. Nagkatitigan sila ni Liza. Walang salitang namutawi, ngunit pareho silang nanlamig. Sa unang klase ng bagong guro, pinatingnan niya sa mga bata ang isang antigong aklat na may mga simbolo sa takip. Kumuha siya ng isang chalk at isinulat sa pisara ang isang hugis. Isang bilog na may mata sa gitna. Bilang bahagi ng ating aralin sa sinaunang sibilisasyon, sabi ni Maam Dalisay, pag-aralan natin ang simbolismong ito ang tinatawag na mata ng mundo. Hindi na nagsalita si Ariel. Umupo siya, marahang isinuksok sa bulsa ang mutyang tila unti-unting bumabalik ang kulay. At sa huling segundo ng klase, tumingin sa kanya si Maam Dalisay. Ngumiti. Ang kanyang mata sa isang kisap mata, bahagyang kumislap. Makalipas ang isang linggo mula nang dumating si Maam Dalisay, tila unti-unti na namang bumabalik ang dating lamig sa hangin ng baryo San Roque. Sa umpisa ay hindi pansin. Ngunit ang mga matatanda, lalo na si Lola Sabel, ay muling nananahimik at tila may pangamba sa kanilang mga mata. Kahit ang mga hayop, lalo na ang mga pusa, ay bigla na lamang nawawala, o di kaya'y naglalaway at nagsisigaw sa disoras ng gabi. Habang nagsisimula ang bagong guro sa kanyang mga leksyon tungkol sa sinaunang kultura at simbolismo, napansin ni Ariel na may kakaibang ugnayan sa bawat aralin. Sa halip na simpleng kasaysayan ng mga katutubo, kadalasan ay napupunta ang usapan sa mga pananampalataya sa dilim, mga tagapangalaga ng lupa, at ritual ng pag-alay. Nagpatuloy ang klase, ngunit si Ariel ay mas lalong naging mapagbantay. Tuwing nagpapatawag ng guro sa unahan, tinitignan niya kung may anino. Minsan, wala. Minsan, may dalawang anino. At isang hapon, habang nakatingin siya sa pisara, nahuli niyang tumigil ang orasan sa eksaktong -3:33, sabay ng pagdilim ng silid, kahit tirik ang araw sa labas. Hindi na ito pangkaraniwan, bulong niya sa sarili. Ikinuwento niya ang lahat kay Kaorman. Ako'y hindi nagkamali, sabi ng albularyo. Hindi lang isa ang nilalang na yon. Ang nakita ninyo dati ay isa lang sa mga bantay ng luma. Kapag napalayas ang isa, darating ang kasunod, mas bata, mas matalino, at mas mapanganib. Kailangan na po ba naming umalis? Tanong ni Ariel. Hindi, sagot ni Kaorman. Dahil kung aalis kayo, hindi na kayo matatapos sa laban. Isa na kayong bahagi ng kwento. Ang mga makakakita sa mata ng dilim sila lang ang may kakayahang humarap dito. Ipinagpatuloy ni Ariel at Liza ang kanilang lihim na pagbabantay. Gumawa sila ng talaan, mga oras na tumigil ang oras, mga estudyanteng parang nawawala sa ulirat, mga simbolong lumilitaw sa sahig ng silid.
Bawat detalyeng naitala nila ay patunay ng unti-unting pagbabalik ng kadiliman. Isang gabi, habang sinusuri ni Ariel ang isa sa mga lumang aklat na naiwan ng dating guro, may napansin siyang sulat sa likod ng pahina. Ang mga tagabantay ay hindi lumilisan, sila'y natutulog lamang habang naghihintay ng bagong sisidlan. Napaisip siya, sisidlan? Kinabukasan, natuklasan nilang wala na si Liza. Hindi ito pumasok, hindi rin nakita ng pamilya. Ang huling nakakita sa kanya ay ang kaklase nilang si Marco, na nagsabing, sinamahan daw niya si Maam Dalisay papuntang library. Sabi ni Maam, may ipapakitang espesyal na libro. Nagulantang si Ariel. Mabilis siyang pumunta sa library, ngunit wala roon si Maam. Nakakandado ang pinto. Nang sinilip niya sa siwang, nakita niya ang bakas ng anino na hindi tugma sa ilaw. Lumapit siya kay Lola Sabel at kay Kaorman. Wala nang pag-alinlangan. Liza ang susunod, sabi niya. At nang sumunod na gabi, muli silang bumalik sa paaralan, dala ang bagong mutya na pinagpala ni Kaorman, asin, langis ng nyog, krus na kahoy, at tapang na pinagpanday ng takot. Sa library, muling nakita ni Ariel ang simbolo, nasa ilalim ng mesa, hugis bituin na may mata sa gitna. Isang altar. Sa sulok ng silid, may aninong umiikot, para bang may laman, pero walang hugis. Liza, sigaw ni Ariel. Isang boses ang sumagot, malamig, manipis, parang boses ni Liza, pero may halong tinig ng matanda. Tulungan mo ako, biglang lumiwanag ang mutya, at sa isang iglap, sumigaw ang nilalang. Tumalsik ang mga aklat, gumalaw ang mga silya. Sa gitna ng kaguluhan, ipinukol ni Ariel ang asin sa altar at inilagay ang mutya sa ibabaw nito. Isang matinding liwanag ang sumiklab. Umalinggaw ang daing at unti-unting naglaho ang anyo ni Maam Dalisay. Ang aninong umiikot ay pumutok sa manipis na ulap at mula rito ay bumagsak si Liza, nang hihina, ngunit buhay. Niyakap siya ni Ariel. Tapos na to, ngunit mula sa pader, isang inskripsyon ang bumangon sa apoy. Wala nang katapusan ang liwanag sa mata ng dilim. Sa bawat takot, isang bagong anyo ang nabubuhay. Epilogo, makalipas ang isang taon, ang paaralan ng San Roque ay muling binuksan sa bagong administrasyon. Wala nang balita tungkol kay Maam Clarice o Maam Dalisay. Ngunit may mga kwento pa rin ng liwanag sa gabi, ng mata sa dilim, at ng boses sa ulap. Si Ariel at Liza, ngayon nasa high school, ay nananatiling mapagbantay. Hindi na sila mga inosente. Sila ang mga bantay ng katotohanan. At sa bawat guro na dumarating, palagi nilang tinitingnan ang anino. Palagi nilang inaabangan ang pagkislap ng mata. Dahil sa San Roque, hindi na kailanman matutulog ang dilim.